So, titikman natin ngayon ang bunga ng kakao. Wow! Kasi hindi pa ako nakatikim talaga dito. Ang tagal-tagal ko na dito. 24 years na ako dito sa Davao eh. Good daw siya, good. Ito yung tibagnol yung nandito sa baba. So tikman natin. Oh, Ang lasang mangustin. Pero wala ka makuha. Ganito ang bunga niya. Kasi balot siya ng, anong tawag dito? Para siyang rambutan. Parang. Ito yung buto niya sa loob. Para siyang maharlika na rambutan. Kasi kung tatanggalin mo yung kanyang panit, yung balat. So ito ang laman niya sa loob. Ito yung ginagawang chocolate. So pag binilad ko siya, ito yung ginagawang chocolate. Isang mapagpalang umaga, Sunday na umaga mga ka-farmers. So nandito tayo ngayon sa cacao farm. So nag-harvest tayo ngayon din ng kardaba. So hinihintay natin yung buyer kasi hindi nakasya kay Loloy. Nakasya rito sa Fortuner yung saging, medyo marami-rami na. So salamat tayo sa Panginoon at meron tayong na-harvest na food. Sana magtuloy-tuloy ng harvest. So hintayin ko yung buyer kasi napakiusapan ko na sila na lang mag-pick up dito sa area. So, ito ang kagandahan dito sa area namin sa Kalinan. So along the highway lang talaga siya. Kita nyo, napakaganda pa ng daan. Yan. Ito yung papuntang Carmen. Ganda ng daan. Tapos may tubig kasi. Itong tubig na to nanggagaling lang ito doon sa ilog dito sa taas. So may reservoir lang doon, isang malaking reservoir. Tapos sinusuplayan ng Baguio District sa Barangay Cadalian. Ayan yung mga malalaking hose siguro sa Baguio District. Napakaganda dito ng area, tingnan niyo. Relaxing, sarap tumambay. So dito ko lang pinark si Loloy kasi para daw makita ng buyer kasi hindi niya pa alam ngayon na siya pupunta dito. So habang naghihintay tayo dun sa buyer ng saging, mag-ikot-ikot muna tayo dito sa area para kita natin yung resulta ng ating pinatrabaho ng aking simana. Salamat na lang ako kay marami na naman bunga. Marami na siyang babalutin. Salamat na lang ako kay maganda ng epekto ng aming pag-pruning. Nakahinga na yung kakao. So ngayon, perfect na siya. Kita nyo. Marami ng bunga. Maraming bulaklak. So hindi lang siya sabay-sabay. So, at least marami ng bulaklak na siya ng malalaki na rin. Dapat matanggal itong mga sprout na nagtubo. Ang tawag ni Jamie dyan, siwiling. Nagasiwil-siwil ba sa mga punuan. So dapat kasi matanggal yan bago mo applyan ng abuo, no? Hanggang dito na sila. So dito natanggal na. So kita nyo malinis na. Dito wala pa. Mainit dito ngayon pero parang uulan. Yan nakita nyo, landong. Salamat. Bulaklak pero nasa taas yung iba. Hirap kasi pag nasa taas hindi mabalot kasi ang nagbabalot mga babae. Tapos siyempre aakyatin yan. Hindi makaakyat kaya ang ginagawa ko pinagpa-partner ko yung isang babae tapos yung isang lalaki na pwedeng umakyat mga bata. At least pag mga bata makaakyat yan sila tapos magbalot. Ito yung aking pinutol last week nung nandito ako. So makita nyo makahinga na yung saging hanggang dulo na yan siya. Ito yung pinaiwan ko isang linya para mapakinabangan pa kasi maraming bunga. Maraming kung puputulin yan sayang. Although may mga padrat lang kasi pero ito sugal na lang talaga kasi sana makalusot yung bunga. May mga padrat So abot na pala sila dito kasi pinapatuloy ko na lang sila. Then yan. Ito ang ganda na. Ganda na siyang tingnan. Iwan pang damit dito. Kanino kaya itong damit? Kasi may malalaki na rin bunga Saka nagbubulaklak na siya. So sayang kung ating puputulin na pwede naman ito lang. Ito lang na area. Magandang tingnan. Masarap mag-farming lalo na kung makikita mo yung mga produkto mo. Ayan, namumunga na, babalutin na.
Tapos, hintay-hintay ka na lang ng ilang buwan, maka-harvest ka na. Sarap pero marami ring gastos. Katulad na lang sa fish pond, no? Ang problema kasi kami sa fish pond, napakamura masyado ng bangus ngayon. Maraming nag-stop ng fish cage. So kasi lugi talaga kasi napakamahal ng feeds tapos napakamura ng bangus. So kami mga operators ng fish pond, hindi rin namin alam saan namin dadalhin yung aming mga similya kasi wala nga ma-deliveran gawa ng marami na nag-stop ng cage tapos napakaraming binigay na fry. Pasalamat tayo, binigyan tayo ng fry kasi nabahaan nga kami doon sa libugan. So pasalamat tayo, nabigyan tayo ng fry para makapag-umpisa uli ng similya ng bangus. So pwede nang i-deliver yung binigay sa atin actually kasi nasa 3 inches na siya eh. Ang problema, saan mo i-deliver? So ang mga fish cages nag-stop naman kasi napakamahal ng feeds, napakamura ng bangus. Ang bangus ngayon sa gate price nasa 90 na lang to 100, pinakamataas 110. Kasi sa market, sa palengke, 150 na lang yata ngayon ng bangus. So hindi ko alam kaya ang mura, pero kasi ang supply hindi naman ganun short ng supply, hindi naman ganun karami ang supply, gawa ng maraming nga nag-stop. So ibig sabihin, yung supply ng bangus, konti lang din. Pero bakit ganun kababa ang presyo? Sana mabigyan po ng atensyon ng Department of Agriculture na kung paano mapataas yung presyo. Sa fish pond, kami mga fish pond operators, nagpaplano na rin kami mag-grow out sana ng bangus sa area. Pero ang problema kasi napakabababaw ng mga fish pond ngayon, kaya naghahangyo ako kay Mayor Uy. Nung last meeting namin, nag-request ako kung pwede na makahiram sana tayo ng backhoe para mahukay yung mga fish pond para maibalik sa dating lalim para maka-grow out na tayo sa fish pond uli. So, para po hindi na tayo mamroblema kung saan i-deliver yung ating mga fingerlings. Doon na lang palakihin sa fish pond, i-distribute na lang ng maayos sa mga area. So, sana yun mabigyan ng atensyon ng DA, no? Sana mapataas ang presyo ng bangus para makabalik na tayo. Although nangyari na rin ito last time na 97 na lang per kilo ang bangus sa area, pero naka-recover din siya. So sana makita ni President Bongbong Marcos kung ano nangyayari sa agriculture. So napakataas masyado ng presyo ng fertilizer, ng mga feeds, pero ang mga produkto ng mga farmers ay napakababa. Okay, so balik na tayo dito sa saging and cacao farming, no? Dumating na kasi itong ating buyer. So medyo namumroblema lang kami sa aming weighing scale kasi puro kalawang na hindi na mabasa masyado ang numero. Ito sobra 40 kilos pero hindi na mabasa yung sobra, kaya dinagdagan namin hanggang 50 kilos. Pero hindi pa rin mabasa yung eksakto, kaya nagplano siya na kumuha na lang ng weighing scale niya. Meron naman daw siya doon na di kuryente, so may saksaka naman dito. So habang naghihintay, naglinis ako dito ng aking gagawing seedling kasi plano ko magtanim din ng mga similya ng kakao para kung sakaling may kailangan punaan, makakapuna na tayo. Then pagkatapos pwede natin ibenta. So sideline din ito. Maganda naman ang ating produkto dito ng kakao. So i-share na lang natin sa iba. Okay, nakabalik na si Kuya. Ayan, dala niya na ang kanyang weighing scale na electric. Then kasama rin niya yung kanyang pamilya. Yan ang maganda, no, sa farming, no. I-involve mo yung mga bata. So katulad si Jamie, kasama ko rin, katulad niya, no, kasama niya kanyang mga anak. So at least na appreciate ng mga bata kung anong yung ginagawa. Natutuwa siya dahil may video. So ayan, nagtimbang na kami. Then hinahakot na lang ni Putok sa kanipreji doon sa bongo na sasakyan ng buyer. So para dire-diretso na. So thank you for watching mga ka-farmers. Sana suportahan natin ang mga moralitang magsasaka ng Pilipinas.